Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1773. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa inventory ng mga real properties kung sakaling ito ay contribute sa isang partnership. Ano nga bang ibig sabihin pag sinabi nating inventory at bakit nga ba kailangan magkaroon ng listing ng mga real properties kung sakaling ito ay contribute ng mga partner sa isang partnership? O ano naman mangyayari kung sakaling hindi nagkaroon ng inventory ng real properties? Void ba yung partnership or valid? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1773. A contract of partnership is void whenever immovable properties contributed thereto if an inventory of said property is not made, signed by the parties, and attached to the public instrument. So dito sa Article 1773, complement pa rin ito sa 1771 kung saan pinag-uusapan na yung partnership kapag may immovable property, dapat siya ay naka-public instrument. Pero in addition to that, so addition ito sa 1771. Kasi sabi nga ulit natin sa 1771, ang partnership can be constituted in any form. Ibig sabihin siya ay consensual. Pero kapag immovable property nang i-contribute, aside from having a public instrument, in addition, dapat meron tayong inventory ng mga real properties. So in addition to 1771, okay, kailangan merong inventory or listing, okay? May listahan dapat 'yan or may inventory ng mga real properties contributed of real properties contributed. Yan. So, kailangan daw may listahan ng mga real properties na i-contribute sa partnership. At dapat ito daw listahan na yan or inventory, this should be signed by the parties. Signed by the parties. Okay? Or the partners being involved. Okay? Lahat ng partners. Paano naman sir kung aside from the real property, merong money? So, hindi siya real property, ano? Kahit na may personal property kasama, ang required lang na ilalagay sa inventory ay yung mga real properties involved. Okay? So, inventory ay required pa din if aside from the real property, may personal property kinontribute. However, yung inventory, hindi na kailangang isama yung mga personal property. So, need not include personal property. Kung sakaling aside from the real property, meron pang mga partners na nag-contribute ng personal property, so hindi yung kasama or hindi required isama sa listing. Ayan. So dapat naka-public instrument. Okay? Yan. And attached. So wala pa ring silbi kahit na may inventory pero hindi naman naka-public instrument, wala din. Kailangan attached siya sa public instrument. Yan. So yung mismong contract nila ng partnership dapat yan yung naka-public, notarized dapat yan. Tapos kung may real properties contributed, may attachment dapat na nakalista doon yung real property na yon. Pirmado rin dapat yun ng parties. Okay? So ano magiging effect kapag hindi na-comply itong inventory na to? So sabi dyan sa first sentence, contract is void. So failure to comply, kahit na naka-public instrument yan, pero pag wala kang attachment ng inventory or listing ng real property, yung partnership is void. So, partnership is void. Yan. Okay? So, dahil dyan, pag void siya, therefore, walang juridical personality. No juridical personality. Ang tanong ngayon, bakit? Why do we need to add? So, what's the purpose? What's the purpose? Bakit kailangan dagdagan yung requirement? Aside from having public instrument, if there's real property involved, what's the purpose of having an inventory or listing of the real property? Ang sagot natin dyan, para maprotektahan ang mga third parties. Okay? So Article 1773 is actually intended primarily to protect third persons. Yan, to protect
third persons. Yan. Ano bang ibig sabihin yan? Yun nga, ang 1773 kasi ay complement siya sa 1771. Kasi kahit na mag-execute ka ng public instrument, useless pa rin yung pagiging public instrument niya kapag walang inventory ng mga real property na kinontribute kasi walang designation, walang description, therefore hindi sila pwedeng masubject sa inscription ng Registry of Property. So yung at saka yung contribution cannot prejudice third persons. So ang mangyayari, it will result to fraud. Okay? Dun sa mga contracts with the partners or with the partnership in the belief in the efficacy of the guarantee kung saan yung immovable ay nagko-consist. So again, useless execution of public instrument is useless if there is no inventory of real property. O, bakit magiging useless yan? Pag walang designation, walang description, hindi siya pwedeng masubject sa inscription. So, kung hindi alam yun ng Registry of Property, hindi nila masasubject sa inscription. So, without designation, cannot be subject to inscription. So, pag ganyan, ituturing siya ng batas na fraud. Okay? So, therefore, kaya nga ang partnership ay void. So, fraudulent yung magiging resulta pag walang inventory ng property kasi yung contribution ay hindi mape-prejudice yung third person. So, this will result in fraud para sa mga contract with the partnership in the belief na kayang kayang garantiyahin yung kontratang ipinapasok nila kasi merong immovable property or kung saan yung immovable property ay nagko-consist. So therefore, the contract is declared void by the law kasi walang inventory na nakalagay. So, nangyayari diyan, will result to fraud. Yan. Pero again, basically, sinasabi lang naman sa 1773 pag walang inventory, even if naka-public instrument, void pa rin ang partnership natin. Ito ay applicable lang kapag may real property involved. Pero pag wala naman, no inventory is needed. Kung personal property lahat ang kinontribute, for example, si A tsaka si B, ni-contribute parehas ng pera, so personal property yon, no real property involved, therefore, no inventory needed. Okay? Yun, pwede na yung consensual. So, pwedeng verbal na lang yung contract nila. Pero pag may real property or immovable property contributed here, okay, dapat siya ay naka-public instrument. In addition, dapat siya ay may inventory para siya ay ma-register sa Registry of Property. Okay? Para merong inscription na pwede mangyari. Okay? Ayan. So, yun lang. Ganun kasimple yung ating 1773. I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung sakaling medyo nalito ka or nabilisan ka, ulitin mo na yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. So, lagi yung sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!